Hey guys! Nasa bahay na tayo. It's already 6 PM. Nangdoon tayo sa city. 2:20. So, mga ilang hours tayo sa city. Binigyan ko yung sarili ko ng quality time and also natanggap ko today yung allowance ko sa school. Kaya gusto ko na bigyan ng reward yung sarili ko. Wala akong absent sa school and 2 weeks na. Kaya nag-reward ako sa sarili ko na mag-coffee ako and bumili din ako ng something nabili natin sa Gina Tricot na store kay ito. Ayan. Bumili din ako ng ring na isa. I think okay na yung isa guys kay grabe kalaki. Nakyutan lang ako. Ito lang yung nabili natin sa Gina Tricot. Tag-isa kami ni Habi. Sobrang laki nito. Perfect talaga to para sa akin kay mahilig ako mag-coffee. And mahilig din ako mag-matcha latte. Gusto ko lang mag-share sa inyo guys about sa mga insecurities ko before. Nung sa Pinas pa talaga ako before, nung na-feel ko na hindi talaga ako kagandahan. Pango ako, maitim ako. Nabubuli talaga ako simula nung elementary ako hanggang high school, hanggang college. Lumaki talaga ako na feel ko na hindi talaga ako maganda. Yung standard talaga ng beauty sa Pinas kay hindi beauty ko. Nung dito ako sa Sweden, yung mga Swedish na naging friends ko, lagi nilang sinasabi na yung beauty ko, gusto nila, yung kulay ko. Yung ganun yung lagi kong maririnig. Tapos, nung mga time na kabataan pa ako sa Pinas kay hindi talaga ako maputi kaya wala akong pakialam sa aking kulay. And wala akong ginagamit na pangputi. Talaga ako mapayong na tao. Wala akong pakialam kung ano yung kulay ko. Hindi ko tinatry din na magpaputi nung mga time na yun. Tapos pagdating ko dito sa Europe, nagagandahan talaga sila sa beauty natin guys. Pag nandoon din tayo sa USA, lagi talagang mapuri doon. Iba yung beauty natin. Kung ano man yung insecurities natin, kung may magawa man tayo, for example na para ma-enhance yung beauty natin, mag-makeup tayo, gawin natin para sa sarili natin. Huwag natin gawin dahil para sa ibang tao na para nagandahan sila sa atin. Kasi yun yung ginagawa ko all the time. And nag-outfit ako na maganda kay para walang magsasabi sa akin na hindi ako maganda. Kumbaga, binabawi ko na lang sa outfit ko kay hindi nga ako kagandahan sa Pinas. Hindi ko naman din sa ngayon feel na maganda talaga ako kahit sabihan pa ako paulit-ulit ng mga friends ko, ng mga ibang lahi. Kay natatak ko na kasi sa utak ko na hindi ako kagandahan. Kasana yung utak ko na lumaki ako na hindi ako maganda sa atin. And yung standard ng beauty ay iba. Kung may insecurities ka, kung nanood ka nito, huwag mong tatak sa utak kung ano yung mga sinasabi sa paligid mo kasi hindi maganda talaga. Kung ano man yung standard ng ibang tao, huwag mo talagang itatak sa utak na hindi ka maganda kasi perfect ka talaga. Ano man yung mukha mo, ano man kulay mo, perfect ka. Kaya kung gusto mong magpapaganda, paganda ka para for yourself. Huwag kang magpaganda dahil sa ibang tao. Nakaka-stress ang beauty standard ng ibang tao. Kaya i-take good care mo yung sarili mo. Magpaganda ka, magsuot ka na maganda para sa sarili mo. Hindi ka nagpaganda dahil sa ibang tao. Nakaka-stress kasi lagi makikinig sa ibang tao yung standard nila. And hindi natin ma-meet lagi. Ang importante na nag-outfit tayo, nagpaganda tayo para sa ating sarili. May masabi talaga ang ibang tao, maganda man or hindi. At makukomment sila. Ang dami kong insecurities talaga before. Ngayon lang talaga naibsan yung insecurities ko. Kumbaga 100% yung insecurities ko before. Kaya lagi akong nabubuli. Ngayon mga 30 na lang natira. Minsan talaga di natin feel good yung pagising natin. Kapag babae kaya laging nag-change yung ating feeling. Especially kapag may monthly tayo.
pumunta lang tayo sa salamin, nag-negative talk na tayo. May mga insecurities din pa rin akong natira, pero hindi na more about sa ibang tao. Me versus me na, kasi yung hormones talaga, 'di ba, kapag monthly natin, iba yung pag-talk natin, sobrang negative yun. Ma-understand ko naman yung sarili ko, pero mag-change naman siya after na okay na ako, and ma-feel good ko yung sarili ko kapag natapos na ako sa monthly ko, yun. Pero yung before kasi, nung kabataan ko, parang paulit-ulit na lang ba, parang nagstay na siya, stable na siya nung mga time na pangit ako kasi ganito ako, yung mga insecurities ko, mas more tumaas kasi sa tao, ang lagi akong nakikinig sa kanila, tapos yung environment ko din. So, kaya naging ganon. Pero sa ngayon kay me versus me na lang na minsan mag-negative talk ako dahil may monthly ako. I hope talaga guys na may natutunan kayo sa aking na-share. Kung may magsabi man sa iyo ng something, marinig man kayo ng something na negative, hayaan nyo na sila. I-ignore nyo lang. Ang gawin nyo ay mag-take good care kayo, magpaganda kayo para sa sarili nyo, hindi dahil sa ano man yung naririnig nyo and i-please nyo sila, kasi hindi talaga maganda. Mas nice na i-take good care natin yung sarili natin, na tayo talaga yung may gusto sa heart talaga natin, ito talaga yung gusto natin. Kasi kapag once na ano man yung masasabi nila, tapos kapag sobra yung galit natin, mawala tayo sa sarili natin, tapos mas maging more pa tayo sa taong nagsasabi ng negative. Palagay natin sa utak natin yun paulit-ulit. Kaya kung ano man yung sinasabi nila sa iyo, negative man, i-control natin yung feelings natin. Tapos if may katotohanan man yung sinasabi nila sa iyo, i-try mo, i-analyze mo, i-reflect mo, totoo ba talaga to? Kung may ma-improve ka sa sarili mo na dapat i-improve din, i-try. Pero kung wala namang katotohanan, i-ignore na lang. Mas mabuti na i-work mo yung sarili mo dahil love mo yung sarili mo and deserve mong mahalin mo yung sarili mo. Yun lang yung ma-share ko sa inyo about sa aking insecurities, ano yung pinagdaanan ko before. I hope nakatulong sa inyo yung na-share ko.